Ang pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, tinatawag itong triumphal entry from the word triumph. Matagumpay na pagpasok niya sa Jerusalem. But in reality, ang katagumpayan ay para sa atin. Para sa atin ang katagumpayan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa pagpasok niya sa Jerusalem. Para mag-take effect ang katagumpayan sa bawat isa sa atin, you must believe what He did. Maniwala tayo. Alam nyo, napakalakas ng impact sa ginawa ni Lord Jesus. It is like more than any atomic bomb o kaya yung tinatawag na nuclear weapon. Ginawa niya ito sa Jerusalem, pero yung impact, yung wave, dumating dito sa atin sa Pilipinas. Not the destruction, but the salvation. Not for our woefulness, but for our blessedness. Praise the Lord! So in order to take effect to you, para maging epektibo ito sa buhay mo, you need to believe it. Katulad sa eternal salvation of God. This only will take effect to those who will believe. But for those who will not believe, this will become reverse. You will perish. Kaya napaka-importante po. So ngayon, tunghayan po natin ang naganap sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo. Before and when He went inside Jerusalem. Basahin natin. Basahin muna natin yung approaching niya, yung pag-approach niya sa Jerusalem. Basahin natin ang Luke 19:28 hanggang 31. Praise the Lord. And when he had thus spoken, he went before, ascended up to Jerusalem, and it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying, Go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him and bring him hither. And if any man ask you, Why do ye loose him? Thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him. Ayan. Itong Mount of Olives, na kung saan si Lord Jesus Christ pumunta to proceed to Jerusalem. Para itong GSIS kung sa Davao pa. Ang GSIS, bundok yan sa Davao City. Bago ka magpunta doon, you have to ascend. After makareach ka doon sa pinaka-peak, you can overview Davao City. So yan ang senaryo ng Mount of Olives. Sa itong bundok na nakaharap sa City of Jerusalem. So, ang ating Panginoong Jesucristo, ascending up, paakyat na siya sa Mount of Olives. Then, nung nakita na niya ang Jerusalem, nag-utos siya ng 2 disipulo niya. Sabi niya, pumunta kayo doon sa Jerusalem. May makita kayo na asno kasama ng kanyang maliit na anak. At tanggalan nyo ng tali, dalhin nyo sa akin. Pag may magsita sa inyo, nasabihin sa inyo, Oy, bakit nyo kinalasan ng tali yan? Sabihin nyo lang, the master or the Lord need it. Kailangan siya ng master o ng Panginoon. Exactly. Nung ito'y ginawa na nila, kung ano yung sinabi ni Lord Jesus na may magsita sa inyo at magsabi, why you are losing that? Bakit nyo kinalasan yan? Yun din ang sinabi ng may-ari. Pag sinabi ni Jesus, sabihin nyo sila, the Lord need it. Yun din ang sinabi nila. Basahin natin ang aktual na nangyari. Luke 19:33 hanggang 34. Praise the Lord. And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?
And they said, "The Lord hath need of him." Yan. Exactly. Kaya tama lang yung sinabi na, "My word shall not return unto me void, but it shall accomplish, to which I please, and it will prosper whereto I sent it." Exactly. Ano yung sinabi ni Jesus na pag may magsita sa inyo at sabihin sa inyo, bakit nyo kinalasan yan? Sabihin nyo lang, "The Lord need him." Yun. Pinadala ka agad. Ganon ang ating Panginoong Diyos. Ano yung sabihin niya, in order to take effect sa buhay mo, believe and just do it. Naniwala ang mga disipulo. Bakit? Pumunta sila. Kinalasan nila. Pag sabi ni Jesus, pag may magsaway sa inyo, bakit niyo yung kinakalasan? Ito ang sabihin ninyo. Tama, yun ang narinig nila. Bakit nyo kinalasan? Sabi ng mga may-ari. Owners ang sinabi dito Tapos, sabihin nyo lang, "The Lord need him." Kailangan siya ng Panginoon. Sinabi rin nila. So, kung maniwala ka sa salita ng Diyos at gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, that will take effect positively, perfectly. Praise the Lord. Yan, simple lang yan na, dito sa banal na salita ng Diyos, ang dami niyang inuutos sa atin. If you believe it and just do it, mag-take effect yan. Anong ipinangako ng Diyos sa buhay mo, temporal man or eternal man. Ngayon, punta na tayo. Sinakyan na ni Lord Jesus yung asno. Entering na siya sa Jerusalem. Basahin natin. Ano ang senaryo? John 12 hanggang 18. Praise the Lord. On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, "Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord." And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon, as it is written, "Fear not, daughter of Zion, behold, the King cometh sitting on an ass colt." These things understood not his disciples at the first, but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him. And the people, therefore, that was with him, when he called Lazarus and out of his grave, and raised him from the dead, bear record. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. Ayan. Pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem with an ass, yun ang sinakyan niya, daming taong sumalubong sa kanya. Yung mga tao o yung crowd na nakakita, paano niya binuhay si Lazarus, sila yung sumuporta sa ating Panginoong Kristo to bear record about this man, that he is a man who blessed Lazarus from the dead. Binuhay niya. Sila yung nag-bear record. At ang dami pang mga miracles na ginawa si Lord Jesus. Yung mga tao na well-known na si Lord Jesus Christ. Ilado na kayo siya. Daghan ng nakadungog, daghan ng nakawitness. Pinakain niya yung 5,000, 4,000, 7,000, 10,000. Sa pamagitan ng kunti lang pagkain, nabusog sila, may mga sobra pa, basket pang sobra. Ang dami nang ginawa si Lord Jesus. Ang bulag nakakita, ang 38 years na lumpo, nakalakad, demon-possessed were delivered, mga lepers pinagaling. Nag-accumulate na ang mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Kristo dyan mismo sa Jerusalem. So people are thronging to Him. People nakarecognize na sa Kanya. Kaya sinabi dito, and sa verse 18, "And for this cause the people also met Him, for that they heard that He had done this miracle." Daming tao. So makita mo, pag ganun sa Mount of Olives, alam mo kasi itong Mount of Olives, sementeryo ito. Sa baba, kunti niyan, Garden of Gethsemane, kung saan si Lord Jesus Christ laging nag-pray. From that point,
2 kilometers lang, papunta ka na, papasok ka na sa city of Jerusalem. Malapit lang. 20 minutes to 30 minutes walking lang. Kaya nung bagbaba ng ating Panginoong Hesukristo, doon na, sinalubong na siya ng maraming mga tao. Kaso ang problema, merong negative reaction dito. Sino itong nagpakita ng negative reaction? Basahin natin. John 12:19. Praise the Lord. The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? Behold, the world is gone after him. Yan, na-insecure ang mga Pariseo. Who are these Pharisees? These are the religious people before. Ito yung mga reliyosong mga tao. Hanggang ngayon, buhay pa yan sa Israel na hindi pa rin naniniwala kay Lord Jesus Christ. Yung mga rabbi dyan, yung mga Judaism yan, hindi yan naniniwala kay Lord Jesus. Sila yung nag-persecute kay Lord Jesus. Yan yung spirit of Pharisees, Sadducees. Ayaw nila kay Lord Jesus. They hated Jesus and they crucified Jesus Christ. Gusto nilang patayin si Lord Jesus. Kasi ang tingin nila kay Lord Jesus Christ, karibal nila, agawin ang gobyerno nila. Kasi itong mga Pharisees, malakas ito sa mga gobernador sa taga-Roma. Mga pari noon, mga ano rin sa mga politician, nakikialay sa mga politician for their advantage. Di ba? Ganon din namang nangyayari ngayon. Mga religious group nakikialay sa government for advantage. So, itong mga Pharisees na ito, anong kanilang sinabi? The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing. Kita natin, wala na tayong laban. Ang mga tao sumusunod na sa Kanya, ang mga tao nag-recognize sa Kanya, ang mga tao nandyan na nakasupport sa Kanya. Behold, the world is gone after Him. Ang buong mundo nandoon na sa Kanya. So ano ngayon ang kanilang plano? Basahin natin. John 11:47 hanggang 50. Praise the Lord. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, What do we? For this man doeth many miracles. If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Yan. So itong mga Pharisees, ang kanilang point of view, naging political. Political. Bakit? Ito ang sinabi nila. Nagtipon-tipon sila. The priest, or the chief priest, and the Pharisees, a council. And said, What do we? Anong gagawin natin? For this man doeth many miracles. Itong taong ito, referring to Jesus Christ, ang dami na niyang ginawang mga miracle. If we let him thus alone, kung hayaan na natin siya gagawa ng nito, lahat ng mga tao maniniwala na sa kanya. At ito ang political point of view nila. The Romans shall come and take away both our place and nation. Ang mga taga-Romano, kunin nila ang ating lugar at ang ating bansa. So, ano sila? Abala sila. Anong gawin? Siguro, i-award doon sa maraming crowd na napapasunod. So, ang tingin nila kay Lord Jesus, agawin yung gobyerno. Karnal, material ang kanilang. Pero may nagsalita dito as prophetic statement, si Caiaphas. One of them named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, not consider that it is expedient for us that one man should die for the people, that the whole nation perish not. Sinabi niya ito unawarely, na kailangan may isang taong mamatay para masave ang ating bansa. But he is not referring one nation, but the entire humanity.
And that is the death of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Unaware si Caiaphas nagsalita niyan. Ngayon, ano ang motive, purpose, bakit siya pumasok sa Jerusalem? Wala na siyang ibang purpose. Pinaka-main purpose niya, sentro yung templo na pasukin niya. Ang templo ang kanyang pinaka-main objective na mapasok ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ngayon ang nangyari doon sa pagpasok niya ngayon sa templo? Ano ang senaryo? At anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? At ano ang nadatnan niya doon? At ano ang kanyang hakbang na ginawa sa kanyang nakita na aktwal na pangyayari? Basa Matthew 21:12 hanggang 13. Praise the Lord. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ayan. Ano ang nakita niya sa loob ng templo? This is not outside of the temple, but this is inside of the temple. Sa loob mismo ito ng templo. And Jesus went into the temple of God. Ito na yung second temple of Solomon. Because the first temple of Solomon was destroyed during Babylonian war. In the days of King Zedekiah. Tinayo itong second temple na ito by the help of King Cyrus and Darius of King of Persia. So natayo. So existing. Yan yung temple na yan na from Mount of Olives, just 20 to 30 minutes walk. Malapit lang, mga 1 to 2 kilometers lang yan. So yun ang tumbok ni Jesus. Kaya pumasok siya sa Jerusalem. Pagpasok niya doon niya nakita ang lahat. Money changer. Selling doves. Sa loob mismo. Bakit? Ano pala ang tradisyon? Ano pala ang Old Testament way sa pamamaraan? Was it profit? O was it proper way na ginawa na doon sa loob ng templo? Hindi dapat yan loob sa temple eh. Sa labas dapat yan. Bakit merong money changer? Bakit may mga doves? Kasi kung basahin mo yung practice sa Old Testament, basahin mo na natin ang background niyan. Bakit yan ang nasa loob? But these things ought not to be inside of the temple. This must be outside. Basahin natin. Deuteronomy 14:24 hanggang 26. Praise the Lord. And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee, then shalt thou turn it into money, and bind it up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose, and thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink, or for whatsoever thy soul desireth, and thou shalt eat there before the Lord thy God, and thou shalt rejoice, thou and thine household. Kaya merong money changers. Sabi dito, kung ang lugar ninyo napakalayo, tapos magdala kayo ng mga animals para i-offer ninyo kung saan in-appoint ng Diyos para sa inyo magsamba. Ipalit nyo lang yan ng pera. Tapos yung pera nyo, dalhin nyo doon kung saan kayo papunta. At doon din mismo, yung pera na yan, pwede nyong ibili kung anong gusto ninyo. Kaya may mga money changers na noon. Practice na yan.
But that should not be inside of the temple. That must be outside. Hindi dapat sa loob ng temple yan. O bakit may mga doves? Basa. Leviticus 1:14. Praise the Lord. And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtle doves or of young pigeons. Yan. Basa pa, Leviticus 12:6. Praise the Lord. And when the days of her purifying are fulfilled, for a son or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or a turtle dove for a sin offering unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest. Yan. It should be not inside of the temple. It is only the door of the tabernacle. Sa labas lang yan. Bago yan, dalhin ng priest to offer for burnt sacrifice. Kaso, nandoon na sa loob. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, the inside of the temple, ginawa nyo ng merkado. A den of thieves and a house of merchandise. So ang ginawa ni Lord Jesus Christ, kinas out niya lahat. Yung mga tables doon, pinagbalintong niya, pinalo niya yung mga tao doon na nagbibenta, pinalabas niya. What do you mean of this? Ano pala ang dapat sa house of God? Basa. Isaiah 56:7. Praise the Lord. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people. Yan. House of prayer. Hindi house of merchandise. So ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, inside of the temple must be house of prayer. While the material things must be out of the temple, outside of the temple. So, ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, huwag mong unahin ang material in exchange of spiritual inside of the tabernacle. And what is tabernacle? What is the temple? Ito. Yung katawan natin. May oras sa material. May oras din sa spiritual. Huwag mong i-invade ang material sa loob mismo ng temple. So, wala ka ng pagka-spiritual. Wala na, carnal na lang lahat. Ang involvement ng isip mo, ng puso mo sa loob ng temple ng Diyos. Puro na material. Wala nang panahon sa simba, wala nang panahon sa meditation, wala nang panahon sa prayer. Wala na. Puro na lang material. Kaya, nire-rescue tayo ng ating Panginoong Hesukristo from carnality. The Bible says, to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. There is a time for a proper way sa material side. That must be outside of the temple. Praise the Lord. Inside must be a house of prayer. A place of spiritual matters. Nung una pa yan, may prophecy na yan. Basahin natin, Jeremiah 7:11. Praise the Lord. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Yes, nakita yan ng ating Panginoong Diyos. Itong bahay na tinawag sa aking pangalan, naging yungib ng mga tulisan sa inyong mga mata. Tingnan nyo, aking nakita, sabi ng Panginoon. Bakit tinawag na robbers and thieves na tinaboy ng ating Panginoong Kristo? Because
Satan would like to steal what is supposed for us, for the kingdom of God, and for the blessings of God, temporal and eternal. Gustong nakawin ng dyablo. Kaya sa buhay natin, huwag nating hayaan na ang templo na ito, puro na lang material concern, puro na lang cares of this life and concern. Hindi na natin, maneglect na natin ang ating ugnayan sa ating spirituality, sa ating Panginoong Diyos. Wala nang panahon. Para bang priority na lang ang material, priority na lang ang money, priority na lang ang ano pa mang mga cares of this life. Hindi na priority ang kaharian ng Diyos. Hindi na priority ang righteousness of God. Hindi na priority ang holiness. So, pag malesen yung spirituality mo, ma-weekend ka, you are vulnerable sa mga pagkakasala, sa mga tukso dyan sa labas. Kaya nga ang sinabi sa Bible, ang tao hindi lang ang nabubuhay sa tinapay. What is tinapay? Para hindi ka manghina, you have to take food for your physical energy. The Word of God, you have to take also for your spiritual energy. Para malayo ka sa pagkakasala. Matindi pa naman ang sanglibutang ito. Ngayon, ang mga tao nakatuon lagi dyan sa gera. Gera. Tapos nag-domino effect. Yung epekto, naging global effect na ito. Dahil sa pagtaas ng mga gasolina, hindi mo pwedeng sabihin, hindi magtaas yung kape, hindi magtaas yung bigas, kahit walang gasolina yan. Pero that is being transported. Tinatransport kasi yan. Hindi lang yan tinanim dyan sa backyard natin. Hindi lang yan, merong mill dyan, tapos maglakad ka lang. Malalayo kaya ang mga rice granary natin dito. Dito sa Mindanao, nasa Sorala, Banay-Banay, itatransport man yan. Sabihin mo, gamit man yan sila ng gasolina, galingan, gamit ng gasolina, tractor, harvester, gamit ng fuel. So, mag-domino effect yan. So, nakapokus ang mga tao dyan. Abala dyan. Hindi nila alam the most great impact na war na nangyayari sa sanglibutang ito. Hindi agawan ng territory, hindi agawan ng oil, hindi agawan ng oportunidad for the economy. Ang pinakamalaking awayan dito sa sanglibutang ito, which most of the people does not know, hindi nila alam, yung nakawan sa buhay ng tao, yung ninanakaw ng masamang espiritu, ang greatest salvation na hatid ni Kristo. Kaya itong pagpasok niya dito sa Jerusalem, direct dito sa temple, direct yan sa atin, sa buhay natin, para tanggalin yung magnanakaw na yan. Para puksain yung killer na yan. Para palayasin yung magnanakaw na yan. The robber! Si Satanas. Yan ang totoo. Ang pinakamalaking isyu na nangyari sa sanglibutang ito, which most of the people of the world disregard the warning of Jesus Christ. Disregarding the warning of God. Kaya nga sabi diyan, we do not fight against flesh and blood. Kasi marami pa rin mga tao, hindi sila aware that they are living soul. Now, in terms na word living soul, saan nangyari yan? Sa buhay ni Adam. Nung nilalang si Adam sa Diyos in His image from the ground, wala pa yung buhay. Kailan nagkaroon ng buhay si Adam? When God breathed the breath of life into his nostrils, which is the spirit. Then, Adam became a living soul. Living soul composed of two bodies, earthy and heavenly.
Yung earthy, may iwan dito sa lupa. Yung spirit, babalik doon sa Diyos. Pag living soul ka, you are immortal. You are forever. Lagay mo yan sa isip mo. Kailangan may paglalagyan ka. Kailangan saan mo i-spend yung eternity mo since you are living soul created by the Creator. Kaya very concerned ang Diyos sa spirit mo. Yun ang pinaka-concern. Yan ang purpose ni Jesus. Pumasok siya sa temple para i-save ang ating spiritual side. Praise the Lord. Yan ang totoo. Maraming hindi nakakaalam yan eh. Because they neglect the truth of God. Because they don't have the time for their spirituality. They have no time to come into the house of God, to pray, to worship God, to receive the instruction of God, to receive the heavenly wisdom of God, to receive all the necessary wisdom and knowledge galing doon sa Diyos for you to avail yung dapat sa iyo na tatanggapin mo, lalo't na sa iyong spiritual side. Praise the Lord. Kaya nag-chatting kami sa kami ng mga siblings, meron kaming group chat, magkakapatid. Sabi ng kapatid ko na kuya ko, magsikap tayo to survive. Kasi anticipated kung sakaling mag-escalate ang World War III. Magsikap tayo to survive. Tapos, ang end, ginawa niya doon, in Jesus' name. So, ibig sabihin yan, itong kuya ko, may faith siya kay Jesus Christ, magsikap to survive in Jesus' name. So, kaya nag-chat kagad, pasok agad ako. Ito na ang panahon ko na makapasok ako sa group chat namin, personally, with all my heart, with all my soul, mabigyan ko sila ng clear instruction. So, ang ginawa ko doon, ang makasurvive lang, yung mga ligtas. Ang makaligtas, isa lang, si Jesus Christ. At ang maliligtas lang ni Jesus Christ, yun lang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Tapos sabi ko, tara, let us do the will of God. Halina kayo, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Be holy, be sinless, be righteous. Follow after Jesus Christ, who is sinless. Yan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Iwasan na, takwil na lahat ng bisyo, itakwil na lahat ang worldliness, itakwil na lahat ang carnality. Come to Jesus Christ, and you will be saved. O, kasi, paano yung mga kapatid ko? Makikita ko pa sa mga nila, umiinom pa rin ng beer, nagyuyusi pa rin, tapos tawag ka sa pangalan ni Jesus. Tapos mag-expect ka na maligtas ka. Para kang sa panahon ni Noah. Noah, open the door of the ark. But when Noah preaching the righteousness of God, they don't care. They don't care. They don't turn away from their revelries, worldly pleasures, lahat ng mga worldliness, hindi nila tinakwil. Tapos panahon ng lagim, panahon ng puot ng Diyos, tatawag ka sa Kanya. Anong nangyari ngayon sa ark? Sabi ni Noah, hindi ako nag-close sa door. Once God will close the door for anyone, nobody can open it. Kaya nga, while the door is open for everyone to be saved by Jesus Christ through the doing of the will of God, gawin mo na! Tingnan mo si Noah, ginawa niya ang kalooban ng Diyos kasama ang kanyang pamilya. Ligtas sila. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi panahon na sabihin ng Diyos, magpakabanal kayo. Lumakad kayo sa katuwiran, huwag kayong makipagsalamuha sa system ng sanglibutang ito na makamundo. Okay lang maglasing-lasing, okay lang magsigarilyo, okay lang manood ng mga sine, okay lang manood ng pornography, okay lang magbisyo. Hindi yan. That is unholiness. That is ungodliness.
That is worldliness. Kailangan itakwil mo yan. Tapos panahon ng lagim, tatawag ka kay Jesus. Di ba may sinabi si Jesus dito, "Why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say?" Mapapahiyaan ka. Kaya, I made clear sa aking mga kapatid, ito ang dapat nating gawin. Itakwil na natin ang lahat ng ating mga bisyo. Itakwil na natin ang lahat ng ating makamundong pamumuhay. Sundin natin ang yapak ni Kristo. Magpakabanal tayo. Magpakatuwid tayo. Bago mangyari ang sakuna. Tapos meron pa akong adlib doon. Meron mang war na Third World War or wala man, 50 years from now, wala na tayo sa mundo. We shall die naturally. Ganun. So huwag tayong tsaka ka pa lalapit sa Diyos, tatawag sa Diyos kung merong natatanaw na Third World War. Bakit? Hindi ka mamamatay kung walang Third World War? Ang mga tao nangamatay, araw-araw minililibing, wala pa mang Third World War. So, importante ang kaligtasan. Ang kaligtasan, hindi bukas. Ang kaligtasan, hindi next week. Ang kaligtasan, hindi after mag-asinso ka sa negosyo mo. Ang kaligtasan, hindi kung ano pa yung hinihintay mo na moment. Ang kaligtasan is now. Present. Kung ligtas ka kayo ngayon, ligtas ka sa pagbalik ni Jesus. Kung babalik si Jesus ngayon. Bukas, that is another story. Patuloy lang. Para kung bukas babalik si Jesus, ligtas ka ngayon, nagpatuloy ka sa kabanalan, katuwiran. Kahit bukas babalik si Jesus, as you maintain your spirituality, ligtas ka pa rin. Pero kung mag-isip ka nga next time, bukas, wala yan. Useless yan. Kasi ang kamatayan, anytime yan darating sa buhay natin. Kaya pasalamat tayo. Ang katagumpayan na ginawa ni Jesus sa pagpasok sa temple, sa atin yan. Pinalayas niya yung magnanakaw. Pinalayas niya yung tulisan sa templo ng Diyos. Kailangan huwag mong ipanakaw ang moment to worship God. Huwag mong ipanakaw ang moment to praise God, ang moment to listen to the Word of God. Huwag mong ipanakaw yan. Habang available yan. Hindi nyo ba alam, sumasakit yung isip puso ko? The moment mag-service ako dito, halos bakanti yung mga upuan. Bakanti. Makumpara mo ba ang quality sa personal kang magpunta dito kaysa mag-live ka lang? Mag-live ka lang, there are so much distractions. Yung magtawag sa iyo, siyempre, tagutin mo. Mapa-oo ka, iwanan mo yung cellphone mo o wala, hindi appropriate yan. Live that is only worst to worst scenario. If you are away from the church, if it is impossible for you to come, okay yan. But if it is still possible, do it to come. Pumunta kayo dito. Praise the Lord. Minsan sabihin ko, may ilan ang nag-live. Daddy, umabot ng 30. Yun na lang nakaka-comfort sa akin. May nakikinig sa akin na 30. Na kunti lang dito sa simbahan. Ako bang nangihinayang ba? Ano bang hinihintay ninyo? Anong senaryo hintayin ninyo? What scenario are you waiting for na magtuntun kayo sa house of God that should be a house of prayer? Pag hindi naman tayo nag-collaborate, nag-cooperate sa ginawa ni Jesus sa temple na ito, useless man din. Yes, kinas out niya yung thieves, yung tulisan. Pero ikaw naman, hinayaan mo naman din nakawin ng oras ang moment for you to come into the place of the house of God for you to pray
a house of prayer. Ito ang pinaka-importante. Wala na pong iba. Kaya, after na-cast out ni Lord Jesus yung temple, what took place? Ano ang pumalit na senaryo? Ganon din sa buhay natin. After we let Jesus cast out the thief, the robber, which is Satan, na ninanakaw niya ang mga oras, mga panahon, na ipifeed tayo ni Jesus Christ. You know what is feeding about? Kung pinifeed ka sa physical, ipifeed ka rin sa spiritual. This is the feeding place. Ngayon, nakawin niya ng masamang espiritu. Ika-cast out ng Diyos yung magnanakaw na yan. Huwag mo nang ipanakaw. So, what will take place? Pag hinayaan mo yung magnanakaw na yan na lumabas na sa territory ng iyong katawan, ng iyong isip, ng iyong system, ng iyong buhay. Tapos, available ka na magpunta sa house of God na ito. Ano ang mag-take place sa buhay natin? Basahin natin, right after Jesus cast out, sanctify, cleanse the temple, what took place immediately? Basa. Matthew 21:14 and 15. Praise the Lord. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased. See? After he cleansed the temple, what took place? The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. Who is this blind? Who is this lame? Tayo yan. Pag makarating ka lang dito sa house of prayer, your spiritual blindness will be healed. Your spiritual disability, disabled ka, lame ka, mahihil yan. You can walk uprightly. You can walk righteously. You can walk holily. But beforehand, sa hindi pa yan nangyari, ninakaw ng dyablo yung mga bagay na gustong ipaangkin sa iyo. Pag ipinakas out mo yan, nakipag-collaborate ka, nakipag-cooperate ka sa ating Panginoong Kristo, then what will take place? Your spiritual blindness, gagaling yan. Yung pagka-disable mo, gagaling yan. Yan ang mangyari sa buhay natin. Di ka nabulag sa katotohanan. Kitang-kita mo na ang lahat. Praise the Lord. Kitang-kita mo na lahat. Ang hindi nakikita ng karamihan dahil ayaw nilang maniwala sa salita ng Diyos, ikaw nakikita mo ang lahat. Di ka matakot mamatay. Yung mensahe dito, be of good cheer, for I have overcome the world. Lahat na nandito sa sanglibutang ito, you can overcome it. Even death, poverty, lahat na miserable na kalagayan sa sanglibutang ito, the temporal, ma-overcome mo lahat yan. If you choose Jesus to rule in you, if you choose Jesus, siya ang masunod. Kaya, every prayer, mag-pray ako, lagi kong nire-recite yung the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, holy be your name, or hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Dapat, lagi tayo nandyan sa will of God. Hindi tayo mawala dyan sa will of God kasi yan yung susi para maligtas ka, para ma-overcome mo ang sanglibutang ito. Praise the Lord! Wala kang lahat, you know, the peace of God that passeth all understanding. Hindi ka matakot kahit ano pang mangyari sa sanglibutang ito. No worries. God can take care of you. Kung panahon na papahulayon ka sa Diyos, so be it. Paul said, for me to live is Christ. As long, habang nabubuhay ka, sinunod mo si Kristo. And to die is gain. O bakit ka matakot if death is gain for you? Praise the Lord. Huwag ka lang magpakamatay. Huwag ka lang mag-suicide. Basta will lang ng Diyos, kailan ka kukunin ng ating Panginoong Diyos. Yung narinig ko yung sinabi ni Dr. Willie Ong, nag-share siya.
If in case Third World War and nuclear weapon, gamitin na ito ng bawat bansa for mass destruction, ito ang senaryo na mangyayari. Kailangan ng government natin magbili na ng million of this kind of tablet. May tablet siyang sinabi. Kasi pag hindi ka makainom ng tablet na ganon, masinghot mo lang yung radiation ng nuclear weapon. Yung esophagus mo, damage. Pag damage yan, hindi ka na makalunok. You will be starving to death. Ang hospital mapupuno ng mga pasyente para magkaroon ng NGT. Hindi naman makadaan dito na sa ilong. Alam nyo ba magkano ang per bag ngayon? 2,500 yung liquid para ibala doon sa NGT para makasurvive yung physical body mo. So, therefore, ano ngayon ang pipiliin natin? Piliin mo ang sanglibutang ito, you have tribulation. Pero piliin mo si Kristo. He knows every part of your life. Kung buhayin ka pa ni Jesus, hindi ka mamamatay magpakailan pa man. Lahat ng mga pangako ng Diyos dito will take effect sa buhay mo. No weapon that is formed against you will prosper. Praise the Lord. Walang ginawang pampatay na armas sa mundong ito by chemical, by bullet, by missile, whatever, by fire, whatever, na laban sa iyo will prosper, papakinabangan. Tingnan mo, tinapon si Shadrach, Meshach, Abednego sa apoy, hindi nasunog. Lahat ng mga chemical na nagawa for mass destruction, God can do it for you na maging non-effect yan against your life. Hindi yan mapakinabangan. The safest place to go is to be in the hand of God. Praise the Lord. And to be in the hand of God, wag mong ipanakaw sa magnanakaw ang house of prayer sa buhay mo. Praise the Lord. Avail it. Go and worship God. Kasi darating ang panahon, wala nang makaligtas. Tapos sabi ng iba, yung mga mayayaman gumawa na ng bunker. Ang mga mayayaman bumili na ng mga isla, ng mga remote area. Ang mga mayayaman, meron na silang mga hiding place sa kung saan-saang lugar sa sanglibutang ito. The Bible says, there is no such place na maka-escape ang tao. If the wrath of God darating sa mundong ito. Sino bang mayroong kinalalaman sa mga major mass destruction sa buong mundo? Ang Diyos. During the flood. Walang makagawa niyan. Kaya nga, walang maka-escape sa puot ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, these warnings, this must be regarded. Kailangan atin itong bigyan ng tuon. Yun, gumaling ang mga bulag, yung mga lumpo, gumaling. Pero ang nag-react dito ng negative, yung mga kalaban ni Jesus, yung kumalaban kay Lord Jesus Christ, chief priest, scribes, nung nakita nila ang wonderful things na ginawa niya doon sa temple, alam mo, sayang no? Mga priest pa naman. Bakit nag-represent sila kay parang sila yung representative ni Satanas? Kung ano yung ginagawa ni Lord Jesus Christ na ikaliligtas ng mga tao, ayaw nila. Di sila masaya. Na-displease sila. Because these people are not caring for the spirituality of the people, but they are just caring for money. They are caring for material benefits. They are caring for power. They are caring for political dynasty. Kasi may pera dyan eh. Wala, carnal. Hindi nila masakayan si Lord Jesus. Kaya tayo, pag carnal tayo, kahit
Sino pang magaling na preacher? Wala yan sa'yo. Basura yan sa'yo. Hindi mo pa rin yan masakayan. Wala. Kahit babangon pa si Moses, babangon pa si Elijah, si Elisha, si Prophet Samuel mag-preach sa atin, tapos karnal ka. Palinis mo muna yung temple mo, templo ng Diyos. Ito, katawan natin. Tanggalin mo na yung mga ano dyan. Carnality dyan. Lahat ng mga sindikato, yung magnanakaw na yan, ang diablo, para may opportunity ang Diyos to take place. He will heal all your spirituality. Diyan mo ma-appreciate ang lahat. Noong napansin ng ating Panginoong Sukristo na nagalit itong mga Pharisees, yung sumigaw ang mga bata kasi yung sumigaw dito Sinabi dito na, when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, sila naman na nakarinig, they were sore displeased. Alam mo, pag ina-appreciate natin yung mga spiritual matters na hatid ni Jesus sa atin, si Satanas naman, galit na galit. Ayaw niya. Magpuri tayo sa kanya. Ayaw niya na i-appreciate natin yung ginawa niya. Ayaw niya. Kasi madidiscover natin yung deception ni Satanas. And he cannot anymore victimize us. Di na niya tayo mabiktima. Wala siyang magagawa. Sagot ni Lord Jesus sa mga Pharisee na na-displease sa pagpuri sa Kanya na ginawa niya sa templo. Anong sinabi niya? Last verse, Matthew 21:16. Praise the Lord. And said unto him, Hearest thou what they say? And Jesus saith unto them, Yea, have ye never read, out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? Yes. Yung pagpuri ng mga bata, yan ang perfect praise. Kasi walang hypocrisy, walang doubt. It is out of a pure heart and out of a pure mind and out of a big faith. Ginawad nila sa ating Panginoon Diyos. Perfect praise kung tawagin. Kaya sa buhay po natin, malaking katagumpayan on our part if you let Jesus clean the temple of God, which is your personality, which is your body. If you are willing to cast out the works of the thieves and the spirit of merchandise, kung willing ka. Kaya don't replace the house of God with merchandise. You cannot serve two masters at the same time. Praise the Lord. Pastor, how can we put in order? Because I am being confused. Jesus said, prioritize the kingdom of God and His righteousness, and those things which you are thinking for your necessities just will be added. Yan. Kaso ang nangyari dito sa temple, priority yung merchandise, priority yung material, priority yung temporal. Ang ginawa ni Jesus, out. Priority. Ang house of God, a house of prayer. Praise the Lord. Priority. Yung blindness mo, kailangan makakita ka. Priority, yung pagka-disable mo to glorify God, kailangan gagaling yan. And all these things just will be added unto you. Amen? Praise the Lord. So, the question is it a victorious sa buhay mo ang message ngayon? Isa bang katagumpayan ang pagpasok ni Jesus sa templo na ito'y nilinis niya and miracle took place? Ito ba ay makaka-relate ka ba sa buhay mo? You can put yourself as a temple of God into same scenario? Yan ang malaking tanong.
Kailangan, after this message, magbago ang takbo ng iyong pagkatao, ng iyong buhay. Na every time si Jesus Christ magtingin sa temple na ito, nandyan na yung eternal spiritual benefits na inuuna mo. And the rest just will follow. Hintay ka lang. Ako, experience ko yan. Nag-serve ako kay Lord Jesus by faith. Lahat na sinabi ko sa tatay ko, out from the Word of God, na naniwala ako at tinayuan ko at ginawa ko talaga. Kahit i-persecute ako, kahit itakwil ako, kahit tawanan ako, kahit anong sabihin nila sa akin, naloko na ako, na bullying ako, nabula ako ng bullying, na nakanal na, never mind. I focus on the Word of God which can never be changed. I waited patiently. Lahat ng sinabi ko sa kanila, ginawa ni Jesus Christ. Praise the Lord. Nung abala ang tatay ko, ano dang sweldo ko kung mag-serve ako kay Jesus Christ. Sabi ko, don't worry my father. God can feed me. God can clothe me. God can provide all my necessities. Ginawa yan ni Lord Jesus Christ. 100%. Praise the Lord. So patunay lang yan na hindi sinungaling ang ating Panginoong Hesukristo. Lalot na kayo. Kasi kayo yung lagi nakikinig sa salita ng Diyos. Imposible naman hindi nyo mabe-benefit yung mga pangako ng Diyos. Just do it. In faith believing. Kasi na-avail ko yung pangako ng Diyos. I was just a hearer. I was just an ordinary member. I was just an ordinary listener of the preaching of Pastor Samuel Gabre. But since I believe it, and I stood for it, ginawa ng Diyos yung kanyang pangako. Now, I became a preacher to encourage you the same encouragement which I have and which I had experienced in my life. Gawin niyo yan. Sigurado yan. Ito pinipreach natin. Tagal na nangyari ito, but still, sabi ko nga si Jesus, higit siya sa atomic bomb o pinakamalakas na nuclear na ang laki ng range. Hindi lang sa destruction ang hatid, kundi salvation. Yung impact ng kanyang ginawa sa Jerusalem, yung wave niya nakarating sa Pilipinas. The effect of the goodness of God, the same effect sa maniwala po nito. Amen? Praise the Lord! Kahit pa ilang beses kang mag-tour dyan sa Jerusalem, doubtful ka pa rin, carnal ka pa rin, kahit magpalapit ka pa doon sa Golgotha, sabihin ng tour guide, okay, visitors, this is the place where Christ was crucified. Kahit nandun ka pa, pero doubtful ka, hindi ka naniniwala, hindi mo pinuput into action yung mga ini-exhort ng salita ng Diyos. Useless. There is no such impact or effect of the accuracy of good promises of God. Hindi mangyari yan. Kahit malayo tayo doon, kasali tayo sa kanyang mga kabutihan. Kaya, take action. Praise the Lord. Sabihin mo, Jesus, here I am. Cast out all the spirit of thieves and robbers in my life. And take place sa buhay ko to worship you in spirit and in truth. Kaya, lahat tayo, consider natin, gawin nating matagumpay. Maging matagumpay lang ito if we let this temple cleanse, cast out by our Lord Jesus Christ all manner of thieves and robbers, which is the work of Satan. Tama lang yung nag-reflect agad sa isip ko. Tama yung sinabi ni Jesus. He was manifested to destroy the works of the devil. And He did it in the temple of God. And He will do it in us because we are the temple of God. Praise the Lord. Papadestroy mo ba ang works of the devil sa buhay mo? The spirit of thieves and robbers? Padestroy mo yan. At ipatayo mo ang eternal purpose ng Diyos sa buhay mo. Yan ang war na hindi nakikita ng karamihan. Useless. Sabi na nga ng Bible, maangkin mo man ng buong sanglibutan, wala rin. Pagkawalan ng iyong kaluluwa. Dami nang namamatay. Dami na. Millions.
billions from the beginning. And that debt will reach to us. Darating yan sa atin. But let us secure the great salvation of God. Praise the Lord. We can overcome this world. We can overcome this world if we choose Jesus. If we follow Jesus. If we believe the sanctification wherewith we are sanctified, itong ginawa niya sa Jerusalem. So, matagumpay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sa temple of God, because He was able to cast out and destroy the spirit of thieves and robbers to you. And the enlightenment and the healing of all na mga pagka-disable natin, pinagaling yan ni Jesus Christ. Kaya, mangyayari lang yan if we accept the purpose of Jesus sa temple na yan. Amen? Praise the Lord!